ating katawan ay may isang maliit na organ na hugis peras. Ito po ang tinatawag nating apdo o gallbladder. Ang lokasyon nito ay nasa ilalim ng ating atay sa kanang bahagi ng ating tiyan. Ang pangunahing trabaho ng apdo ay ang mag-imbak ng isang likido na tinatawag na bile. Ang bile po ay ginagawa ng ating atay, napakahalaga nito para sa ating panunaw. Ito ang tumutulong para matunaw ang mga taba mula sa ating mga kinakain. Kapag kumakain tayo, lalo na ng matatabang pagkain ng ating apdo, ay naglalabas ng bile papunta sa ating small intestine. Isipin ninyo na parang isang maliit na bodega ang apdo para sa bile. Ngayon, ano naman itong bato sa apdo o gallstones? Ito po ay ang mga namumuong maliliit at matitigas na parang bato sa loob mismo ng ating apdo. Ang mga batong ito ay nabubuo mula sa mga sangkap na nasa loob ng bile, cholesterol bilirubin. Ang bilirubin ay isang chemical na nalilikha kapag sinisira ng ating katawan ang mga lumang red blood cells. Kung minsan, ang mga batong ito ay napakaliit, parang butil lang ng buhangin. Pero may mga pagkakataon na lumalaki ito na singlaki ng bola ng golf. Ang pagkakaroon ng bato sa apdo ay isang pangkaraniwang kondisyon na nakakaapekto sa maraming tao. Kaya alamin natin ang mga susunod na detalye tungkol sa kondisyong ito. Marami po ang nagtatanong kung bakit nga ba nagkakaroon ng bato sa apdo. Hindi pa po lubusang malinaw sa mga doktor, pero mayroon tayong mga teorya na pinaniniwalaan. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sobrang dami ng cholesterol sa ating bile. Karaniwan ang bile po natin ay may sapat na kemikal para tunawin ang cholesterol. Ngunit kapag ang atay ay naglabas ng mas maraming cholesterol kaysa sa kayang tunawin ng bile, ang sobrang cholesterol na ito ay maaaring mamuo at maging mga kristal. Sa katagalan, ang mga kristal na ito ay nagiging bato. Ang isa pa pong posibleng sanhi ay ang sobrang bilirubin sa ating bile. Ang bilirubin ay isang chemical na nalilikha kapag napoproseso ang sirang red blood cells. May mga partikular na kondisyon tulad ng liver cirrhosis at ilang blood disorders na nagiging sanhi ng paggawa ng sobrang bilirubin ng ating atay. Ang sobrang bilirubin na ito ay maaaring mamuo at maging isa sa mga sangkap na bumubuo ng bato sa apdo. Ang mga batong ito ay kadalasang mas maitim ang kulay kumpara sa mga cholesterol stones. Mayroon din pong ikatlong dahilan, at ito ay kapag ang apdo natin ay hindi naglalabas ng bile ng maayos. Kung ang apdo ay hindi regular na nagko-contract para ilabas ang laman nito, ang bile ay maaring maging masyadong concentrated o malapot. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-iwas ay madalas nakasentro sa pagbabago ng ating mga nakasanayan para sa mas malusog na pamumuhay. Maraming tao na may bato sa apdo ay hindi nakakaramdam ng kahit anong sintomas. Ito po ay tinatawag na silent gallstones. Madalas ay nadidiskubre lamang kapag sila ay nagpa-ultrasound para sa ibang dahilan. Subalit, kapag ang bato ay nagdulot na ng pagbabara sa daanan ng bile, dito na po nagsisimulang lumabas ang mga sintomas. Ang pinakapangunahing sintomas ay ang biglaan at mabilis na tumitinding pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan. Maaring maramdaman din sa gitna ng tiyan sa ilalim ng breastbone. Ang biliary colic ay maaring tumagal mula ilang minuto hanggang ilang oras. Kumakalat papunta sa likod sa pagitan ng shoulder blades o kahit sa kanang balikat. Madalas itong nangyayari pagkatapos kumain, lalo na ng mataba o malaking porsyon. Bukod sa pananakit, maaari ka ring makaranas ng pagduduwal at pagsusuka. Ilan pa sa mga sintomas na dapat bantayan? Lagnat, panginginig. Ito ay maaring senyales ng impeksyon o pamamaga ng apdo, cholecystitis. Paninilaw ng balat at puting bahagi ng mga mata, jaundice. Kasabay nito, ihinakulay tsaa, dumi na maputla o kulay putik. Ito ay senyales na ang bile duct ay barado na. Kapag naranasan ninyo ang mga sintomas na ito, lalo na ang matinding pananakit ng tiyan na hindi nawawala, magpakonsulta agad sa doktor. Ang maagang pagkonsulta ay susi para sa tamang diagnosis at paggamot. May mga grupo po ng tao na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng bato sa apdo. Madalas po nating ginagamit ang 4Fs para madaling matandaan female o babae, 40 o edad 40 pataas. Fertile o nagkaanak na o may kakayahang magkaanak, fat o sobra sa timbang. Ang mga kababaihan po ay 2 hanggang 3 beses na mas malaki ang posibilidad kumpara sa mga kalalakihan. Ito ay dahil sa hormone na estrogen na maaring magpataas ng cholesterol level sa bile at magpabagal sa paggalaw ng gallbladder. Ang edad ay isa ring mahalagang kadahilanan. Habang tayo po ay nagkakaedad, lalo na pagsapit ng edad 40 pataas, tumataas din ang ating risk.
Ito ay maaring dahil sa mga pagbabago sa komposisyon ng ating bile at sa paghina ng paggana ng ating apdo habang tumatanda. Ang pagiging fertile o pagkakaroon ng mga anak ay isa ring risk factor. Sa panahon ng pagbubuntis, ang mataas na level ng hormones ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa bile. Ang paggamit din ng birth control pills o hormone replacement therapy ay maaaring magpataas ng risk. Ang pagkakaroon ng sobrang timbang o obesity ay isa sa mga pinakamalaking risk factor. Gayunpaman, mag-ingat din po tayo sa mabilis na pagpapapayat. Ang pag-unawa sa mga risk factor na ito ay makakatulong sa atin na maging mas mapagmatyag sa ating kalusugan. Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa bato sa apdo ay ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, lalo na sa ating mga kinakain. Ang pinakamabisang paraan, tingnan ang inyong kinakain. Unang-una po, sikaping panatilihin ang isang healthy weight. Kung kayo po ay sobra sa timbang, ang dahan-dahang pagbabawas ng timbang ay makakatulong. Iwasan po ang mga crash diet o mabilis na pagpapapayat. Ang ligtas na rate ng pagbaba ng timbang ay mga 1 hanggang 2 libra bawat linggo. Kalahati hanggang 1 kilo bawat linggo. Ang dahan-dahang pagbaba ng timbang ay hindi nagbibigay ng stress sa inyong atay at apdo. Ang pangalawang tip ay may kinalaman sa inyong diet. Piliin po natin ang mga pagkaing mababa sa taba at cholesterol at mataas sa fiber. Ang fiber ay matatagpuan sa mga prutas, gulay, whole grains tulad ng oatmeal, at brown rice. Ang fiber ay tumutulong sa ating panunaw at nakakabawas sa risk ng pagbuo ng gallstones. Bawasan po ang pagkain ng mga processed foods, pritong pagkain, matatabang karne, at full-fat dairy products. Ang mga ito ay mataas sa unhealthy fats na maaaring magpataas ng cholesterol sa inyong bile. Ang regular na pagkain ay mahalaga rin. Huwag po nating laktawan ang ating mga meals, lalo na ang almusal. Panghuli, uminom po tayo ng sapat na tubig. Ang pagiging hydrated ay nakakatulong na mapanatiling hindi malapot ang bile at iba pang likido sa ating katawan. Marami po tayong magagawang simple at natural na mga hakbang sa ating mga tahanan upang makatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng bato sa apdo. Ang mga ito ay nakasentro sa pagpili ng tamang pagkain at inumin. Halimbawa, ang pag-inom ng kape ay nakitaan sa ilang pag-aaral na maaring makabawas sa risk ng gallstones. Ang caffeine sa kape ay pinaniniwalaang nagpapasigla sa pag-contract ng apdo. Tumutulong ito para regular maglabas ng bile. Ngunit, gawin po ito ng may moderasyon at iwasan ang maraming asukal o cream. Isama rin po natin sa ating diet ang mga healthy fats. Hindi po lahat ng taba ay masama. Olive oil, avocado, mga nuwes, mabuti para sa puso at maaring makatulong din sa kalusugan ng apdo. Omega-3 fatty acids ay makukuha sa matatabang isda, salmon, tuna, sardinas. May anti-inflammatory properties ang omega-3 na maaring makatulong. Palitan unhealthy saturated fats mula sa taba ng hayop at processed foods ng mga unsaturated fats. Apple cider vinegar. Isang kutsara na hinalo sa isang basong tubig. Ngunit, kumonsulta muna sa doktor lalo na kung may acid reflux. Ang regular na ehersisyo ay mahalaga sa bahay. Kahit simpleng paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay malaking tulong. Kapag kayo po ay na-diagnose na may bato sa apdo, ang paraan ng paggamot ay depende kung ito ba ay nagdudulot ng sintomas o hindi. Kung kayo po ay may silent gallstones at hindi naman nakakaramdam ng sakit o anumang problema, madalas ay hindi ito nangangailangan ng agarang gamutan. Ang approach, watchful waiting. Babantayan ng doktor ang inyong kondisyon. Sasabihan kayo na mag-report agad kung magsimula ang sintomas. Kasabay nito, papayuhan kayong magbago ng lifestyle upang maiwasan ang paglala. Para sa may sintomas, ang pinakakaraniwan at epektibong paraan ay operasyon para tanggalin ang apdo. Tinatawag itong cholecystectomy. Huwag mag-alala, kaya tayong mabuhay ng normal kahit walang apdo. Pagkatapos ng operasyon, ang bile mula sa atay ay direktang dumadaloy sa small intestine. Operasyon, madalas laparoscopiko, maliliit na hiwa lamang. Laparoscopic surgery, mas mabilis ang recovery. Traditional open surgery, mas malaking hiwa, mas matagal mag-recover. May non-surgical options ngunit para lamang sa piling kaso at hindi kasing epektibo. Gamot, bile acids tulad ng ursodeoxycholic acid, unti-unting tutunaw ng cholesterol stones. Ito ay maaring tumagal ng ilang buwan o taon at hindi garantisado. Madalas bumabalik kapag itinigil ang gamot. Para ito sa maliliit na cholesterol stones at sa mga hindi pwedeng sumailalim sa operasyon. Sa huli, pag-usapan ninyo sa doktor ang pinakamainam na gamutan. Huwag matakot magtanong at humingi ng tulong medikal. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.